Dahil sa halos walang tigil na pagulan kahapon, umabot ng lampas tao ang baha sa ilang lugar sa Antipolo, Rizal. Sa barangay Mayamot, mahigit 200 residente ang inilikas. Update tayo sa sitwasyon sa Antipolo City. Naroon ang kasama natin si Susan Enriquez. Susan? Marisa, dito tayo sa barangay Mayamot sa Antipolo at yung kinalalagyan natin dito isa sa mga subdivision dito sa barangay Mayamot, nagkaroon ng pagtaas ng tubig. Actually, doon sa kinalalagyan ko ngayon, medyo humupa-hupa na, pero sa ilang bahagi nitong subdivision, ang tubig ay umabot ng hanggang dibdib, dahilan para magsilikas ang mga residente dito sa bahagi ito ng subdivision. At sa mga oras ito ay nakikita naman natin ito, may mga tubig pa rin dito, may mga gutter deep pa rin na tubig at yung patuloy na pagsama ng panahon pa rin ay dahilan para manatili pa rin sa mga evacuation center dito nga sa barangay Mayamot sa Antipolo. Sa ngayon, yung pinuntahan natin isang evacuation center, nasa mahigit 200 individual o mahigit 50 pamilya ang kasalukuyang pansamantalang nananatili dahil pa rin sa patuloy na pag-ulan na nararanasan dito sa bahagi ito ng Antipolo. At para kumuha pa tayo ng update, makakausap natin si Ginoong Relly Bernardo. Siya po ang Chief ng Public Information Office ng Antipolo at siya ring hepe ng City Disaster Risk Reduction Management Office. Mr. Relly, kumusta ho ang sitwasyon ngayon sa pangkalahatan dito sa Antipolo City? Magandang umaga ma'am sa ating pong lahat. No? Sa ngayon po, yung pong ating sitwasyon dito, thankful po kami na medyo tumila-tila po yung ulan po kagabi. Pero sa ngayon po, nilagay po tayo sa yellow rainfall. So kaya nakakaranas po tayo ng pag-ulan. Pero magandang bagay na po yung at least nakita po natin na kasi mula po kahapon ma'am, yung pong bilang ng mga evacuees po natin, masa 30 plus families pa lang po yung na isasabit sa amin ng mga ilang barangays pa lang po. Pero nakita po natin as of 4 AM kanina, nasa 997 families na po pala ito sa pangkabuuan. Opo ma'am. So far sa ngayon, sir, saan ho yung mga barangay na may pinakamaraming mga nagsilikas? Opo. Base po dun sa huling record ma'am natin, isa po yung barangay San Jose. San Jose. Opo. Isa po kasi yung pinakamalaking barangay po ma'am natin dito sa Antipolo. Landslide? Kasama po ito ma'am yung sa Sitio Hinapao sa barangay San Jose. Kasama po itong barangay Mayamot at barangay Munting Dilaw po sa Antipolo City. Sa mga oras nito, saang lugar pa rin po kayo may namomonitor na may mataas pang tubig o nagkaroon na rin ng mga paghupa? Majority ma'am nung ating mga reported flood incidents po ay humupa na. Ang mga usually po na natitira lang talaga ma'am, ito pong sa may bandang Mayamot at Munting Dilaw, kung saan ito po talaga is mababa, tawagin po natin ma'am yung lower Antipolo, kung saan boundary po ito na ma'am Cainta at Marikina ng mga flood prone areas po talaga. So hanggat hindi po talaga humuhupa ng completely po yung mga yung pag-ulan, asahan po natin na medyo itong tulad po ng tubig na ito, ma-experience po natin. Although hindi na po kasing taas ma'am. Pero mabagal yung paghupa. Actually, mas mabilis na po ito, ma'am. Opo, hinintay lang po natin, ma'am, talaga na hindi po magtuloy-tuloy po yung ulan. Ilan po yung number of casualties na naitala po ng Antipolo City? Ma'am, sa ngayon, nakapagtala po tayo as of yesterday ng 7. Opo, 3 po actually galing po sa landslide, doon po sa Sitio Hinapao nga po. Tapos, iba po dito, magkakahiwalay na incident ng drowning po. At yung isa po dito, yung isang bahay po na na-wash out sa barangay San Luis, kung saan may isa rin po namatay. Pero yung meron po tayong 4 na missing. Opo, yun po yung mga kamag-anak na kasama po doon sa bahay. May mga may mga nasugatan po tayo, mga nilalapatan ng gamot ng Lunas Ospital. Base po dun sa record ma'am, 4 po yung reported na with minor injuries naman po at nabigyan naman po ng agarang lunas. So far sa ngayon po, siyempre yung city government may mga provision para ho sa mga nagsilikas. Ano po ho yung maaaring pangangailangan nila na kailangan baka tugunan po ng national government? Yes ma'am. Ang nakapagpauna naman na po ang city government at yung mga barangays po natin wala kahapon po. Bilin po kasi yan ni Mayor na dapat po mabigay yung kanilang mga pagkain, yung kanilang matutulugan, hindi po lang magkakasakit. Kaya kasama po doon talaga yung ating mga doctors, mga social workers po sa pag-ikot. At malaking bagay din po ma'am yung ginagawa po nung tulad po ng ginawa ng Kapuso Foundation kahapon. Isa po kayo sa pinakamabilis na pumunta po sa amin para po magbigay ng tulong sa aming mga kababayan
kababayan. Although kaya naman po kung tutuusin, pero dahil sabay-sabay po, ma'am, malaking bagay po. Lahat po ng tulong ay welcome po. Ano po ang ano natin sir, doon sa mga nakasamang evacuation center, ano ho ang ma-advise natin? Siyempre, yung iba ho dyan gusto na makabalik, pero ano ho yung magiging senyalis nila na pwede na ho sila bumalik sa kanilang mga tahanan, considering na medyo ito pabugso-bugso pa din ho yung pag-ulan? Yun na nga ma'am, given po yung threat pa rin no, na dahil sa mga nag-uulan pa rin po, inaabisuhan po natin ating mga kababayan na doon na lang po muna sa ating mga evacuation centers kung saan po sila mas ligtas at makakaasa naman po sila na hindi po natin sila pababayaan at mabibigay po yung kanilang mga pangangailangan. So mga tulad po ng iba po nating mga panawagan, lagi po yung cooperation po natin para po sa ating pangsariling kaligtasan. Okay, maraming salamat po si Ginoong Relly Bernardo. Siya po ang Chief ng Public Information Office at hepe din po ng City Disaster Risk Reduction ng lungsod ng Antipolo. Tayo po patuloy na mag-aantabay sa mga sitwasyon dito habang patuloy pa rin po nga medyo madilim ang kalangitan at mga nagbabadya pa ang pagbuhos ng ulan. Mula po rito sa Barangay Mayamot sa Antipolo City, balik po muna tayo sa studio.